Akala ko na hindi ka maka-Duterte. Maka-Duterte ka pala? Oo naman, tahimik lang ako. Ako'y silent supporter lang ni Duterte. Oo. Kaya Oo, kaya nga kasi akala ko hindi. hindi kasi din ako masyadong active sa social media, syempre. Pero silent supporter ako ni Duterte. Ever Oo. since. Since 2015 nung nagka-campaign pa siya, 2016 nung nanalo siya. Oo. Bakit ano, nung nagka-campaign siya, doon tayo, bakit? Ano yung ano mo sa kanya, nakita Since mo? then, napakaganda ng mga plataforma niya Sa Davao. Kita hindi mo? lang sa Davao, kundi nung sa campaign niya, 'di ba, sinaad niya kung ano-ano yung mga niya, mga plataforma na gagawin niya na pagbabago sa Pilipinas. At yun na yung yung peace and order, Mm. which is ginawa niya. Oo. Oo. Tapos, yung ano Madami pa? pa. Actually, Tapos yung nung nakaupo na siya, no? oo, maraming changes ang Oo, yung bago, pero, yung kaupo niya pa lang, yung ilang buwan pa lang siya nakaupo, 6 months, kita mo pa yung lang, kita ipinangako mo na niyang 6 kaagad. months, oo, ang dami ng changes, Oo. ang dami na niyang trinabaho kaagad. Yung mga biggest taxpayer, billionaires natin Oo. na may malalaking, yung mga oligarch in short, ang mga oligarch na maraming failed taxes na hindi nabayaran since mga mga nagdaang administrasyon. Walang nakasingil nun, si Duterte lang. Sa dami ng mga ano, no, mga president na naupo. Oo, sa At dami. saka nakita mo talaga yung ano niya, yung changes talaga, yung Pasig, lahat yan, yung Boracay, yung drugs. Ako talaga yung talagang bow na bow talaga ako sa kanya, yung drugs talaga. Drugs, oo. Kasi number 1 yung tatay ko. Oo, Number ano 1 sa talaga tatay mo? siya. Ibig sabihin ng tatay mo, As in drug talaga. addict? Oo, addict talaga siya. So, Alam mo true yung to life story. yan true to yun, life. oo. Kaya talagang bow na bow ako sa kanya. Alam mo yung saging, yung Oo. tatay ko magtatanim siya sa gitna ng daan. Tatanim niya doon sa gitna. Oo. Oo, talaga? Alam mo yung waiting shed kasi 'di ba Oo. naglalagay sila. Bubuhatin niya 'yan. Wala akong magagawa noon. Oo, kasi ganun talaga siya. Pero alam mo nung umupo Buti hindi talaga gumagawa ng ng kalokohang mga wala. crime, Ganun lang Mga yung ganun tatay lang ang ko. trip ng Oo. tatay Magtatanim siya ng saging, itatanim niya sa gitna ng daan. Oo, wala na. Yung tatay ni Queen Binubuhat ang waiting shed. nagtatanim na naman ng saging. Yung waiting shed. Tapos alam mo, pagka bukas, ibalik mo yung waiting shed. Kasi nandun sa harapan ng bahay namin. Hindi niya na mabuhat. Kasi nga malaking waiting shed yun. Oo. Paano niya yun na ano? Doon talaga ako baw na baw. Pag pala nakagamit ka nun, ibang klase din pala stamina mo. Oo. no? Pero alam mo, hindi naman kasi lahat ng drugs pinapatay talaga ni Duterte. Binigyan niya yan ng chance. Oo. Binigyan nila yan ng chance na mag-surrender. Oo. Mag-surrender ka kung totoong magsusurrender ka. Oo. Yung mga nabaril na yun yung hindi nila Mga pinanindigan. Oo, hindi nila pinanindigan yung surrender nila. Oo, Kaya okay. may chance yan sila, 1, 2, 3. Pag yung 3, hindi mo pa rin nalampasan yun, dun ka na talaga anuhin. Kasi ako talaga, na-prove ko talaga, nakita ko talaga yung tatay ko, yung pagbabago niyan talaga. Doon talaga, lahat ng kabataan doon sa amin, dati halos lahat, ngayon nagbago na Pero sila. anong masasabi mo dun sa sa mga nagsasabi na deserve ni Duterte? Ay, hindi niya deserve yun! At the age of 80 years old! Oo. At saka kumakalat sa mga balita, nationwide sa atin, ngayon international na. Oo! Na si Duterte daw ay murderer, monster, killer. Oo, crazy. Oo. Yung mga amo ko nga, Ano yung masasabi amo mo ko, dun? sabi ko, in-explain ko talaga sa kanya. Sabi ko, walang mga presidente na naupo na hindi nagawa ng paraan about dyan sa drugs. Oo. Si Duterte lang talaga. Sabi ko, lahat talamak na ng drugs. Sabi ko, yung mga kabataan, 15 years old, ganyan siguro gumagamit na noon. Pero nung si Duterte na, wala. Na-stop yan lahat sa term ni Duterte. Ngayon, si Marcos, bumalik lahat na naman. Bumalik ang problema. Ang lakas na naman ng ano, Crime is rising again. pati yung drugs na naman, kumalat na naman, nalos doon na naman sa amin, naggumagamit na naman. Wala. Ngayon, hindi deserve ni Duterte yung kung anong nangyari sa kanya ngayon. Mga iti-iti sila doon. Sige, mga anti-Marcos dyan, mga maka-Marcos. O sige, pagpatuloy nyo lang, tignan nyo kung anong mangyayari sa mga anak nyo.